Hello mga kabibig! Welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, nagsalita na ang Dean ng San Sebastian College of Law hinggil sa paglapastangan ni Ramil Madriaga. Ako po, grabe mga kabibig. Opo. Si Attorney Ted Pastrana, Dean ng San Sebastian College of Law, talagang na-interview at nagbigay ng kaniyang reaksyon hinggil sa paglabastangan ni Ramil Madriaga na kung saan sinabi niya si BP Sara ay boba, mahina ang utak, kaya ang ginawa ay talagang ginawa ng paraan para makapasa. Tapos si BP Sara ay cruel at talagang violent na pagka-estudyante. Naku po, ang daming mga kung ano-ano man description ni Ramil Madriaga habang si BP Sara ay nag-aaral sa San Sebastian College of Law. Sa ginawa ni Ramil Madriaga, hindi lang si BP Sara ang siniraan niya. Siniraan niya ang eskwelahan. 'Di ba? Sino bang magulang gusto mong paaralin ang anak mo sa isang San Sebastian College of Law kung ito yung maririnig mo kay Ramil Madriaga? 'Di ba kabibig? Kaya nagsalita na si Attorney Ted Pastrana, Dean ng San Sebastian College of Law, para kanyang maipaabot ang kanilang sentimiento hinggil sa mga nilabas ni Ramil Madriaga. Ang malaking katanungan sa ginawang damage ni Ramil Madriaga, sa ginawang kabastusan at kabalastugan at pagyurak ni Ramil Madriaga sa San Sebastian College of Law, kakasuhan ba siya? Naku po mga kabibig. At ito pa kabibig, VP Sara, dinipensahan ng San Sebastian College of Law. Proud na proud ang Sebastian College of Law sa mga na-achieve ng kanilang mga alumni, lalo na kay VP Sara, naging vice presidente siya. At later on, baka maging president na 2028. Di ba kabibig? So, pakinggan natin si Attorney Pastrana sa interview ng DZRH sa kanya kanina kabibig. At pakinggan natin ang kanyang 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 explanation regarding on this matter para malinawan din tayo, kasi yung iba-iba't ng mga iba't ibang komento na ang ating naririnig sa kanila ay ganun ba talaga ang San Sebastian College of Law, at ang mga bashers kung ano na mga nilabas nila, parang lalong nasira ang pangalan ng eskwelahan. So dito pakinggan natin kabibig. Binanggit po yung San Sebastian College of Law na para bang hindi ka makakapasok ka lamang doon kung influential. I'm sorry, I can't hear you. Parang muted yata yung naka-mute yung ano. Sige nga, paki-try nga. Can you hear me now, Dean? Joshua, Kwan. Yeah. Are we good now, Dean? Yes, Okay, yes, I can okay. hear you now. All right. Kanya ho kami napatawag sa inyo ay para makuha ang inyong panig sapagkat lumabas po ang College of Law ng San Sebastian. Doon po sa pagsasalita ng kanilang testigo laban sa pangalawang pangulo sa impeachment complaint na si Ramil Madriaga, na yun inyong College of Law binabanggit para bang ang imahe ngayon makakapasok ka lang dyan sa San Sebastian College of Law kung ikaw ay may impluwensya, at kung ikaw ay parang kahit hindi ka matalino, kahit hindi ka deserving na mag-abogasiya, kung may influential ka, makakapasok dyan. Din, ano bang, istoryahan nyo nga muna kami. 1953 itong College of Law ng San Sebastian nagsimula, tama ba? Yes, matagal na. 1953 nga yata. So ano na to? It's about that time. Yes, that's correct. That's correct. Na to. Pero anong inyong reaksyon dun sa parang ang sinasabi palakasan lamang ba? Ang pagpasa sa baste? Nalalaka daw ba yan? Pag influential ka, madali kang matatanggap dyan at makakapasa sa bar. Ano po ang inyong side naman sa bagay na ito?
Alam mo, nakakalungkot nga yan, ano, na Diba? pati yung aming College of Law ay nakaladkad dyan sa usapin na yan. No? Correct. Siyempre, hindi totoo yung ganyan, Henry. No? Mm. Lahat naman ng College of Law, no? In fact, natatawa siguro sa sinabi ni Mr. Madriaga, no? Diba? Dahil alam na alam ng mga estudyante, ng mga profesor, no, na walang bearing ang kung ano Walang bang bearing. katatayuan mo sa buhay. At alam mo naman sa College of Law, pagalingan lamang yan, talino ang pinag-uusapan dyan. Mm. So hindi maaari, no, na parang mag-i-influence spending ka lamang dyan. Marami naman kami mga estudyante, no, mga anak, sons and daughters, no, of prominent politicians. No? Siyempre, hindi natin babanggitin ng mga pangalan, hindi naman sila involved dito. At pagdating nila sa College of Law, no, ay mga ordinaryong law students lamang sila. Just like everybody else. May mga anak din, mga justices, congressmen, no, na dumadaan sa aming law school. No? Walang special treatment na binibigay. Mga bachelor. Parang all is fair. No? And that's why I felt really, really bad, no, on behalf of the faculty of San Sebastian College of Law. Then and now. No, kasi itong usapin natin ito, 2005, I suppose, no, yung nangyari. Bagamat hindi pa ako ang dekano nung panahon na yun, ako'y miyembro ng faculty, no. Kilala ko siyempre ang mga personalidad, no, na sinasabi. I think pwede kong banggitin, no, si Attorney Ryan Pilala. Matagal ko nang kasama sa faculty, no. And for a time, tama, no, nag-serve siya as associate dean, no, ng College of Law. Imposible, Henry, no, na magkakaroon ng mga ganyang yung sinabi ni Mr. Madriaga na ikaw ay makakalusot sa College of Law dahil lamang sa iyong koneksyon o sa iyong apelyido o kung sino ang magulang mo. Walang gano'n, Henry. Lahat ng colleges of law, no, for a time I served as president of the Philippine Association of Law Schools. Kilala ko ang mga dekano ng iba't ibang law school sa buong Pilipinas. Palagi ko lahat sila ay naiinsulto, no, na sasabihin na pwede palang magkaroon ng ganyang kalakaran sa College of Law, whether in San Sebastian or any law school for that matter. Okay. Yung nagsalitang si Ramil Madriaga, kung inyong pakikinggan ay parang kilalang-kilala niya ang College of Law ng San Sebastian sapagkat para sabihin niya yon parang malalim ang kanyang inklinasyon, malalim ang kanyang koneksyon, marami siyang nalalaman at parang parang Dean of College of Law kung magsalita po ito. Ano ba sino ba itong si Madriaga ba ay alumni ba ito ng San Sebastian? Siya ba'y pasado sa bar? Nag-aral ba siya ng law riyan? Alam mo, hindi ko alam, wala akong personal knowledge, no? Pero nakita ko kasi yung kanyang affidavit dati, no? At sinasabi niya ay di umano siya graduate sa San Sebastian College of Law. At sinabi niya na siya ay hindi pumasa sa bar examinations, no? Sinabi naman niya yun sa kanyang affidavit. Pero alam mo, kahit ako mismo, no, hindi ko ma-check yan sa aming registrar's office. Basta-basta nahihingi kasi ako ng i-verify, no, because of maybe have the data privacy issues. Kaya tama ka, Bibig, 'di ba? Pero sana si Ramil Madriaga ba before niya dinamay ang eskwelahan, inisip niya muna kung sino ang madadamay, kung sino ang mapapahiya. Ngayon nagbumirang sa kanya. Akala kasi niya mapapahiya niya si BP Sara. Pinagtatawanan siya ng mga lawyers sa mga sinasabi niya tungkol kay BP Sara. Diba ka, Bibig? Nakakahiya. Diba? Eto. Ano ba ang sabi ni Dean Pastrana pala, ni Attorney Ted Pastrana,
kung ano ba ang kanilang naobserbahan kay VP Sara. Kasi kung ano-anong sinabi ni Ramil Madriaga na si VP Sara ay cruel and violent, pakinggan natin ha kung ano ang sabi ni Attorney Ted Pastrana, Dean ng San Sebastian College of Law, at kanilang obserbasyon kay VP Sara as a student. Ito kabibig, makinig tayo. Masagot din ninyo sapagkat sa inyo galing ang pangalawang pangulo, ang sabi ni Madriaga, may record yan, violenting estudyante yan eh. Sa inyo bang pagkakaalam o marahil doon sa mga naging professor niya, ano ba ang kwento? Meron bang ganon? Sapagkat ito naman ho itinanggi na nga ho ito ng Vice President. Pero meron bang napag-usap-usapan dyan? May mga napapagkwentuhan ba dyan? Alam mo yung batang yun, nag-aaral dito, violente yan eh. Tama. Tamad yan. Pero siya naman pala first taker nung 2005 with an average of 80%. Wow. 80 yung score niya. Dean, ano ho? Anong kwento sa record ng pangalawang pangulo nung siya mag-aaral pa riyan? Alam mo, Henry, dahil nga sabi ko sa iyo, lahat dito ay mga ordinaryong tao. Oo. I mean, walang sinisino mga tao. Hindi ko nga alam no na later on ay malalaman mo na lamang na ang iyong palang mga alumni ay naging achiever no sa kanilang field. Pag sila'y babalik, mababalitaan mo na lang. But otherwise, nung estudyante sila, pare-pareho lamang ang trato niya sa mga yan. Walang mag-i-stand out. No? And I can tell you, ako'y miyembro ng faculty nung panahon na nandito ang Vice Presidente. I mean, when she was a law student, kailangan mo pang ipagtanong kung was uneventful, no? Unless na magkakaroon ka talaga ng kaso, no, na magiging isang malaking usapin sa loob ng College of Law, no? Wala, pare-pareho lamang kayo. So, short answer to your question is I'm not aware of any incident, no? Kasi kung meron man hong ganon, at halimbawa may magrereklamo, no, say bullying, no, or kung anumang pananakit ng isang kapwa estudyante, ay di yan huy makakarating yan sa Office of the Dean. Tama. O di kaya sa Office of the Dean ho yan diretso, no? At magkakaroon kayo ng formal na pagdinig, no, para malaman kung may katotohanan pa itong mga sinasabi dito. Kasi mabigat din ho ang parusa sa mga ganyan. Pwedeng exclusion or expulsion. So, the fact na nakagraduate siya, ibig sabihin ay walang ganong negatibo na pangyayari. Otherwise, hindi na-expel na po sana sa College of Law. Hindi kaya ang minimum na exclude from the College of Law. Correct. O hindi na-issuehan ng Certificate of Good Moral Character. Pag wala kang Certificate of Good Moral Character, hindi ka makakapag-examine sa bar exams. So, yan. Medyo hindi ko talaga kapani-paniwala. Alright. Dean, on the lighter side, kumusta naman? Si Madre, hindi ka paniwala, mga kabibig. Yung mga paratang ni Madriaga kay VP Sara. Inapahiya na naman ang kongresista. Pahiya na naman ang Justice Committee. Naku po, grabe ang ginawa ni Madriaga sa inyong lahat dyan, oy. Nagbumirang talaga. Pinahiya kayo. Kayo ang sumsuman na agad-agad naniwala sa script ni Madriaga. Tingnan nyo ngayon, nagsalita na ang Dean ng Sebastian College of Law. Sino mo bang paniniwalaan namin? Si Madriaga or itong si Attorney Pastrana na Dean? Tama naman ang sinabi ni Attorney Pastrana. Hindi yan mabibigyan ng good moral. Hindi yan makaka-take ng board exam kung meron yung hindi magandang record sa eskwelahan. At kung merong nangyayaring bullying or cruel or violent, sabi naman ni Madriaga, makakarating yan sa Dean. At posibleng expulsion yan. Take note, sabi ni Dean ni Attorney Pastrana, lahat ay equal. Walang anak ng politiko, walang anak na mayaman. Lahat sila ordinaryong estudyante. So ngayon, sino ang pahiya na naman? So ngayon, ang dami na makabibigo
So maniniwala pa kayo kay Madriaga? Tama nga si Attorney Panelo. Hinayaan nila si Madriaga na maging witness ng mga kongresista. Hinayaan lang magsalita si Madriaga. Ngayon, sumabog si Madriaga. Sumabog ang script ni Madriaga. So, alam niyo kung ano ang sabi ni Joel Chua? Hindi na nila iimbitahin si Madriaga. Kasi na-realize nila, sobrang mali ang kailang ginawa. Sobrang confident nila na si Madriaga na ang susi para talaga, hindi sa impeachment, ang susi para masira si BP Sara. Pero hindi hinayaan ng Panginoon yan. Kasi ang plano ninyo, sobrang kademonyuhan. Diba? Tingnan mo, nagsalita na ang dean ng Sebastian College of Law. At klarong-klaro naman naririnig yung mga loyalista. O ito, sasambahan ba ng kaso sa Madriaga ng San Sebastian College of Law? O makinig tayo kabibig ha. Ano ba ang plano nila? Naku Madriaga, ang dami na magsasampa ng kaso sa iyo. Ang dami mong dinamay Madriaga, ang daming dinamay ng script mo. Grabe ka, ikaw na Madriaga. Ikaw na ang talk of the town, pero sa maling, ang tawag dito, sa maling paraan. Okay natin kabibig ha. Wala bang balakasuhan si Madriaga ng inyo pong paaralan o kayo dyan sa College of Law? O hahayaan na lamang ninyo ito sapagkat ito namang bagay na ito ay kagaya nitong aming imbitasyon sa inyo, inyong ipinaliliwanag na. Alam nyo, if it were up to me, Henry, no? Sabi ko sa iyo, very offensive, no? Offensive, Parang kumbaga sa I wish it's an actionable na matter, no? Kaya lang naunawaan po natin na ito naman ay mga usaping political, no? At alam ko rin naman, ako in my own personal capacity, alam ko naman kung bakit, no? At kung bakit pati ang miyembro ng aming faculty ay nakakalagkad dito sa usapin na ito. No? Nagkataon na ang pangalawang pangulo ay alumna ng aming institusyon, no? Nabanggit mo rin si Senator Marcoleta. At to be fair, no, nandyan din si Congressman Joel Chua, no, who by the way was my student some time ago, no. I mean a long time. Mga alumni pala. So I'm very very proud, Henry, no, that our alumni, no, are in the forefront of yung the political discourse, no. Yun nga lang may konting ganitong problema na pati ang aming College of Law ay nakakaladkad sa mga ganitong usapin. Actually, yung inyong number one, si Judge Karen Canulas, Yes. diba? Actually, si Attorney Judy Lardizabal, mga number one. Tapos itong si Attorney Held Taway pala na ngayon ay President and CEO ng Aurora Pacific Economic Zone, Freeport Authority ay inyo ring alumni. And then of course, si Judge Karen, si Judge Karen S. Canulas Armada ay distinguished alumni ng San Sebastian. Marami po, Henry. Opsyon ng inyong mga kapwa, profesor at ng inyong mga dean. Ano ang inyong gustong sabihin sa publiko ngayon para naman sa inyong panig na nakulayan ng hindi maganda? Correct. Ang College of Law ng San Sebastian? Well, gusto ko lang sanang ipaalam, no, na alam mo, fair ang aming College of Law, no. Hindi kami nag-i-engage sa mga ganyan, no, na sinasabi na may palakasan dito sa amin. Wala po talagang gano'n. At pinapag-usapan ko lamang sana ang publiko, no, na maging mapanuri, no, mapanuri dito sa mga ganitong negosyong.
Kasi ang nakasalalay talaga dito ay reputasyon, hindi Correct. lamang ng ating mga politiko na sasangkot dito sa ganitong usapin, kundi lalo na yung mga profesor na di Oo. umano Mga ay estudyante. sangkot dito, no, na nagkataon lamang na once in their career, no, as law professor, naging estudyante nila, Si Sara. no, ang isang famous at isang prominente, no, na political figure. Correct. At kung maaari sana ay that we be judged on the basis of our on the merits ng namin, yung aming programa. Naku, kami ay pioneer sa mga academic programs, no. Opo. Halimbawa yung ladderized na Master of Legal Studies and Juris Doctor program, nangunguna po ang San Sebastian College of Law diyan. Yung aming programa para sa mga estudyante, no, na kasalukuyang empleyado ng local government units, no. Nangunguna din po kami diyan sa yan. So, napakadami po, no. At sabi niyo nga, marami rin kami mga alumni na mahuhusay. We're very proud of. I'm proud of our Vice President. I'm proud of Senator Marcoleta. I'm proud of Congressman Joel Chua. And the many others, no, who may have served in government, no. Nakakatuwa ko na in our own little way ay kami nakatutulong, no, sa pag-produce ng mga abogado na nagiging leader ng ating bansa. Very good. At yun po ay sana ho ay wag mabahiran, no, ng mga ganitong aligasyon, no, talagang sobrang mapanira. Alright. Dean, kami po ay nagpapasalamat. So yun po kabibig ang statement ni Attorney Ted Pastrana, Dean ng San Sebastian College of Law. So Madriaga ha, tingnan mo ako ano ang ginawa mo. Nadamay pa ang eskwelahan ni VP Sara. Hindi lang pala eskwelahan ni VP Sara. Eskwelahan din ni Joel Chua. Tapos si Joel Chua hindi man lang nagalit sa mga paratang ni Madriaga. Kasi ang iniisip ni Joel Chua, si VP Sara lang. Pero behind that, kung lawyer ka talaga, you have to think on the story na hindi lang si VP Sara ang siniraan doon, pati ang San Sebastian College of Law. Bakit hindi nag-react si Joel Chua, no? Kayo nang bahala, mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Remember kabibig, sa 2028, si VP Sara ang presidente natin. Bye everyone, see you next time.